everyone. So, finally, ito na yung, after 6 months, andito na kami ulit. Ito yung prologue namin before, yung car ni Seth. So, Emil, si Seth. So, as promised, 6 months ago, nag-release kami ng prologue regarding sa car niya na Mugen equipped na EK. So, finally, tuloy na itong session natin. Ito na yun. After 6 months. After 6 months. And then, as of the moment, we are currently at LG2 Auto Station detailing, established 2003. So, may kami ng permission through Seth. Sir Larry, shout out! Hello! Salamat. Saktong-sakto kasi ang dumi ng kotse naming dalawa, nagpa-car wash na rin kami, and then finally, ang ganda na lighting, so perfect para sa show and tell. So, first of all, we're very thankful na pinagamit kami ni Sir Larry. Ito yung West Ave na branch. I-plug na lang din natin, ito yung mga services na meron sa'yo for this branch. So, lahat ng products na they use are Sonax pala. Sonax, so, MPX. MPX. So, alam mong German, hindi siya yung parang generic na nakita mo lang sa Lazada or Shopee. So, you know it's quality. So, yeah, it's good. Kita nyo lang, sobrang pawis sa kami. Kanina, galing kami sa Fisher Mall. We tried taking a couple of photo shots, mga ano ang tawag doon? B-clips? B-rolls, sorry. Mga B-rolls. Tapos, ayun, yung pawis di ba rin natutuyo. So, medyo hot and steamy. Swerte kami today. Nawala na yung customers. Kasi kanina maingay yung dami nagka-car wash. So, we had our car washed. Si Milky tsaka si CPZ. Nagpa-car wash na rin kami. So, bilis nila gumawa. So, parang wala pang 10 minutes. Tapos na. And then, ganyan na yung outcome. So, ngayon, we have the whole place for ourselves. Very lucky. At may padating pa yatang isa. They're until 10 p.m. Yeah, they're open until 10 p.m. Yeah. So anyways, moving forward, so ano ba yung reason bakit tayo nandito talaga today? It's actually to have to immortalize yung car ni Seth na EK. So this vlog will not focus on yung magkano ito nakakabit dito, ano itong nakakabit dito, magkano yung ginagastos. So hindi, kasi priceless. It's priceless already. Everyone knows that. But actually, gusto nating alamin is yung history ng sasakyan. At the same time, how did it get there? And how hard it is, or how hard it was to get those certain pieces and put them all together para maging ganito. So without further ado, let's go. Madaming pinagdaanan, sobra. Marami pa sa marami. In the making siya talaga for so many years. Hindi siya yung isang bagsakan na nakuha lahat. Process siya. So, originally, nakuha mo siya like, was it a first-hand vehicle or? Actually, second owner kami. Nakuha namin siya from the first owner noong 2008. Dati siya talagang Matic. Talaga? Oo. Matic. Used to be the mama's car. So, kilala niyo yung napagkuhanan niyo ng car o hindi na rin? Councilor ng Malabon. Councilor siya ng Malabon. Ewan ko kung ngayon councilor pa din. Kasi before, 2008, councilor na siya eh. For so many years. Para nag-upgrade, nakuha niyo yung car. So, ang dami pa ng history din ng kotse na to. Matagal. Nagamit ko siya ng high school. High school, college, yun. Tagal. So, nung college ka, like you mentioned before, sinasama mo siya sa San Beda Auto show. Kasi every year ang San Beda meron silang parang event na tinatawag yung Frolix. So yung Frolix na yon, parang may event sila na magpapa-car show. At ano lang naman, a day na car show. Like sa grounds mismo, di ba? Sa parking lot. Sa open grounds nung campus. So dun siya nag-start. In the long run, sinasali ko na rin sa mga ibang auto show ng colleges, yan. LaSalle, Trinity, UP. Bihira din kasi may sasakyan before. I mean, di ba? Pag college ka, may sasakyan ka, parang iba na yun. Yung mga estudyanteng organizer before sa mga campus, graduate na sila ngayon. Mga car enthusiast na din.
So earlier, Seth, you mentioned na parang it wasn't parang isang bagsakan na setup. Parang naisip mo agad na parang boom, gusto mo Mugen. So parang it was ano, sabi mo step by step siya. So ano yung una mo nakitang theme? Racing ba muna? Strip out? Nag-umpisa siya noon sa sa mugs lang. Dati naka-mugs lang siya na Mugen R&R. Yun ang unang-una noon pa. Pero before, iba rin yung kulay nito, di ba? Sabi mo. Oo, nung dark amethyst. Pero naka-red na siya nung time na nag-Mugen R&R. Tapos, by then, doon ko na-start yung team na maganda yung Mugen. Kasi nung time na yon hindi naman siya ganun ka-common. Hindi ganun kadami yung may gusto, hindi ganun kadami yung may demand. Kumbaga, hindi siya yung hindi siya magiging everybody's look, kumbaga. So right now parang mas uso si Spoon. Mas uso pa rin. Well, actually naging parehas na sila. Unlike before nga na hindi naman ganong pinapansin yung Mugen. Wala namang value dati yung mga Ngayon, ewan ko, mahal na sila ngayon. Yeah, actually buong mundo na yung naghahanap kasi parang somehow worldwide na ang demand nila unlike before. Stop production yung parts, and suddenly, may ganito pala, may ganyan pala. Parang suddenly, dati hindi naman siya hinahanap, hindi pinapansin. So, ibig sabihin, simulat sa pool pa lang, alam mo na ito na talagang gusto mo setup. Kumbaga. Hindi ko lang akalain na aabot sa ganun. Pero, okay. Interesting. So, with the help of different friends, yan, mga tao sa paligid. maraming tao na tumulong. So kumbaga parang if there's different types of build, ang tawag sa build na to? Parang catalog build ba to or close to catalog build? Pero somehow with mix and matches pa din. Personal touch. Oo. Hindi pa rin naman siya somehow straight na May mga Mugen, may mga Type R. So yeah, speaking of, yung concept ng car mo is Mugen, and then Type R na interior, tama? And Type R na bits and pieces. Kasi basically with the engine, it's Type R. Tapos yung Mugen na top cover na, ito yung kailangan mo tignan this thing here. Yan eh. Tuno kung legit siya o hindi. Yan. Yung alignment ng N. Kapag sumentro sa E at N, boom. Alam mo na yun. Boom. 6 digit na yun. Pag medyo lumagpas ng konti or nauna. Pag nauna yung yun, medyo, lang, mga 5 digits lang siya. So, while we're here dito sa engine bay, first time lang din namin nakita talaga engine bay. Gusto mo kami i-tour or ano ba? I mean, we don't wanna ask the price, we just wanna know ano yung parang... Before kasi yan, naka-sock siya na ZC. It's a 1600 na parang 1600 version siya ng D15. It's a ZC na PO8, straight PO8 siya. Then, after ilang years yon nabiyayaan kami ng B18. The B18 na 99 spec, ayan. Grabe, no? Dahil sa isang kotse, kaya kami nakabili ng B18. So, basically, yan, B18, naka Mugen formula na bulb cover, mga bits and pieces. May hindi pa napapalagay na Mugen airbox nasa loob. Soon. So, ito yung interior niya. Type R. Dun ang niya, pinaka-team na may konting Mugen. Sa manibela, sa shift knob. Yan, the rest Type R. Carpet, pula. With Hypotech. Shout out, Dave. So, yan, yung likod, DB8 na rear seat. Wala namang masyadong mga pinalitan. Basically, yan lang. Mga konting Honda access, yan. Air refiner, merong shades holder, mga abubot. Japanese abubot. In depth lang ng konti. Actually, ito yung perfect na setup ng Type R. Meron siya ng delete,
you use the EK9 delete kasi ang tamang setup talaga for the what do you call this? Yung Recaro na SR3 na to is nandito talaga yung ano niya, yung adjustment niya for the tilt. So, kailangan mo ng delete kasi if you use yung armrest, tatama siya, hindi mo siya masiset. Stick, di ba? Tito Boy, ano yung next natin? What we notice kasi dito sa kotse, parang unique siya eh. Full Mugen nga siya. And then, syempre, kailangan kompleto lahat. From the mags hanggang dun sa calipers, hanggang dun sa active brake system ni Mugen. Yes. So, ano ba yung pinagka-special ni, nung special setup dyan? Actually, pinair up ko siya with the MF10, yung active gate brake system na Mugen. Kasi that time, siya yung hindi pa ganong common din. Konti pa lang kami halos ang nakaganyan nun. Parang mga 2, 3. So, to stress out lang ba, ano ba yung active gate system ni Mugen? Active gate brake system. Yan, active gate brake system. It's because, normally, yung mga calipers natin, especially for the EK, yung cooling niya, nandun sa likod. And then si Mugen, naisip niya, ba't di natin lagay sa harap? Kasi there's cooler winds here sa labas eh. Hindi naman sa loob kasi nandun yung engine. So, nangyayari dito, if you look here, una, meron siya mga porting holes para lumabas yung init. At the same time, yung cooling niya, designed para pumasok yung hangin dito, nilalabas siya dyan. Kita mo ba? Yan. Okay, Designed para pumasok, lumabas yung init dito, at the same time, papasok yung wind dito, and it will come out here. Or vice versa. So, yun yung active gate. So, may active gate siya na parang higupin yung hangin, lalabas niya doon to cool off the braking system. Unlike the normal braking natin from Honda, like here, isa na lang. Geta lang siya. Ay, wala akong ganun. Yung normal, ganyan lang siya. Yung cooling niya is on the other side. Yan. So, the active gate system is designed para mag-suck in siya ng air, ibalabas niya sa labas. So, mag-suck in ng air, tapos ibublow niya sa labas. So, in a sense, papalamigin niya yung brakes niya actively and passively at the same time. So, yun yung kakaiba sa kanya. And then, of course, sa rear, syempre, dapat kompleto, di ba? Hindi pwedeng front lang. So, yung rear natin, EK9? Yes, EK9. 9CL? Yes, 9CL 14P. Of course, aftermarket na rotors and pads. And then, syempre, 5 lugs kasi nga Type R. Kamusta ride ng Champiro? Once ko pa lang na ipang truck. Oh, so tinatrack mo rin siya. Nung 2020 na itakbo siya sa Clark ng parang 7 ikot. Okay naman. Hindi pa naman kumalat. Ang ganda, bro. Ano pa? Champiro o Westlake? Champiro. Oo. Ay, shit. Champiro. Ay, Sorry. ay, pati sa akin, Wesley. Papalit na lang ako. The best, sobra. Wala akong baon ng time ng nag-Clark. As in, binaba ko lang yung hangin. Tapos bahala na. Para mas 26 na hangin. Yun lang. Oh, saka 50 siya. So medyo mas malapad ng konti, no? 50 series. Oo. Worry ko nga baka sumasabit. Ang problema lang kasi with 50 series, yung rubbing issues. Pero kung kung mataas naman yung ride height mo, and yun, naka-coilover ka, hindi ka man naman magkakaroon ng issue sa rubbing. Talagang it all boils down lang dun sa lowered. Saka if ever yung camber. Oo. Pwede rin naman siyang ihiga kung okay. naka-camber kit ka. Ano. Moving forward is the rearward. Backwards. Backwards. Moving backwards. So, ito na siya. So, ito na yung rear part ngayon. First thing I noticed is, of course, aside from the wing, ito medyo kakaiba siya And of course, it's sporting a twin loop. Ay, sorry. Yes. Twin loop na pang DB8. So, ang specs niya is pang Type R talaga. Pang Type R talaga. Type R na 4-door. So, walang putol. All bolt-on. Yun ang Kasi merong pang EK4, mas maliit yung inlet niya. Oh, kasi with, B18C nasa 2.75?
if I'm 2.5? not mistaken. Oo. Mga 2.5. Yung sa B16, since EK4, 2.25 yata siya eh. oo, mas payat. Mas So, payat hindi na. siya papasok doon sa mid-pipe. Kailangan mo rin maghanap ng mid-pipe na pang EK4. Pero ito, since Since pandibita siya. buo siya, full exhaust, kailangan naka-ano ka rin. Yung same inlet ng sa gitna. Before naka-DC2 ako, kaso may putol. Ayoko, gusto ko bolt-on. Bolton, no? Kaya hinanapan ko talaga nung yung pang DB8 para 4-door spec siya. Wala namang walang problema sa fitment. Talaga? Same lang pala siya, no? Same. Then of course, ito yung, what do you call this? Honda Access na rear chin. Rear spoiler, yan. Ganda? Gusto ko lang siya ilagay para maiba. Oo nga eh. Kasi pag wala. Lagi wala eh. para Madalas wala eh. para maiba naman. Or yung maganda, hindi nilalagyan ng butas. Meron din kasi Joke. pang merong pang Mugen na ganyan yung tinatawag nila na yung rear valence. Yun yung ganun lang eh. Sa Oo, gilid sa lang. dalawang diba? gilid lang. Pero Rear valence. wala akong makita. Mahirap. Wala pa. Yeah. Maganda rin naman, pero yun, for the meantime, yan na lang muna. Ganda nga eh. Sobrang unique. Oo. Yung bolt, niya. Legit eh. Oo. May mga clip siya sa ilalim. It says it all. Tapos Type R na badge. Red emblem. Red yan, siyempre. It's a red. Hindi yun parang sa akin na medyo pinkish na. Saka siyempre, yung pinaka-napapansin nating lahat, ito. Legit. At saka ito, aluminum. So, ano yun? Naka ano siya? Naka-screw siya, no? Oo, naka-screw. Wala Tapos natanggalan. meron pa siya dito para dito ko lang i-reveal yan Listen very carefully. Yan. Dito mo malalaman kung orig yung wing. Meron siyang ABS dito. Ito. Yan. Wait. Ilawan ko. So, meron siyang ABS na nakalagay. Oh, ayun. Oh, shit. Maraming nagtatanong kung paano mo malalaman kung orig siya. Basically, dito sa ABS, tapos yung stand. Meron siya dito, yan, yung L, yung R. Tapos dapat ito, sukat siya dyan. Hindi siya pwedeng sumobra. Ayun. Yung left R. Oo. Left and right. Saka siyempre, pag-usapan na rin natin yung badge. Since nandyan na rin. Oo. Yung badge, yan, kasi ever since nabili ko na siya na ganyan. So, hindi ko na siya pinalitan. Though meron siya talagang appropriate na badge yung para sa mga ganitong wing. Though, nabili ko naman siya. Ayoko na lang ikabit kasi nakakatakot din baka mamaya mawala or... Sige, sample. Oo. Sample. Yan, ito siya. Yan, ganyan. Oh, so dapat ganyan siya. Yes. Ano ko lang nalaman yun Sukat siya talaga para sa ganyan. Kasi parang mas later generations na yung ganito yung ito nakakabit eh, no? Yan, ito yun na yung parang mga mga pang-accord na CL. CL7, CL8, CL9. Mga city, di ba? Oo, yun. Yung mga new Newer models. Orig pa rin naman, kaso yun lang talaga. Merong may period correct Period kung correct. tatawagin. Nice. Okay. Ako naman, si Emil naman dun. Voice na kami. Question. Anong tips mo sa... Kunyari, maghanap ka ng mekaniko or mag-i-install ng mga parts? May tips ba sa mga ganun? Kasi mamahal din tong parts eh. Hindi naman basta-basta kahit sino lang. Lalapit ka doon sa kakilala mo. Yung someone na talagang trusted. Yung someone na alam mong may background siya with the vehicle.
Na saka yung mga pyesa na ikinakabit mo, syempre. Yun. Tiwala lang. Tiwala lang. Hashtag Oo. tiwala. Marami nga tayong mga friends na mga shops. Yan, shoutout ko na, LG2, yan. Sa Marikina, JC Electrical, Sir Leonard Lim, Papa Noli. Yan, mga tropa natin sa Marikina, mga trusted shop natin. So, if ever gusto mo ng ganitong build or magpapa-install ka, so, hindi naman ganun kahirap maghanap. Lapitan niyo si Sep. Minsan may mga nagpapa-recommend ng shop sa akin. Actually, of all vehicles, nagtatanong sila, may mare-recommend ka bang shop or anything? Meron naman. Nire-recommend ko din yung mga friends sa ano. Meron din tayong friend na shop dito sa Quezon City. Yan. Influencer. Madami tayo. Blessed with good friends nga, sabi. So ngayon na nakita na natin yung na-tour na tayo ni Sep sa car niya. Practical pa ba na mag-maintain ng ganitong kotse? Versus, syempre may bakang kotse. Oo. Anong masasabi mo sa... Actually, practical pa rin naman siyang gamitin kasi maintenance-wise, mura eh. Mura ang maintenance niya. Saka available siya off the market. Marami kang mabibili na mga pyesa, may surplus, may brand new, may replacement, may original. So, marami, very wide variety ang ano niya, ang mga parts. Practically na gamitin siya na daily din. So, naging garage queen ba to ever? Garage queen siya. Garage Yun. queen to. Garage queen kasi dahil sa pyesa. Dahil sa pyesa, nakakatakot na siyang ilabas dahil sa pyesa. Yun. Pero, ano naman, okay siya. Okay siya gamitin daily. Oo. Mileage, kamusta? Ha? Mileage. Mileage, if I'm not mistaken, nung pandemic, 3 years, 3,000 kilometers. 3 years. 3,000 kilometers lang yung tinakbo sa 3 taon. So, kasi pandemic rin, hindi naman din tayo parang makalabas na 2020 hanggang 22? Mga ganun. 2020-22. Parang 3,000 kilometers lang yung tinakbo niya. O yun, thank you, Sep, sa Thank you so much. oras Thank mo. you. And good luck sa Maraming salamat sa inyo. Sa future Sayad build. ba, Pap? Sa Sayad ba, Pap? Oo, sa Sayad. Thank you for watching. See you on the next vlog.